Mapagpalang gabi po sa ating lahat at sa lahat ng ating mga tagapakinig, saan man silang dakos, anumang oras, mapagpalang araw sa inyo at masayang bati. So, nandito na naman po tayo sa pagpapatuloy sa ating pagtalakay ng Torah at Tipan. At ngayon, ang tatalakayin po natin ay ang chapter 6 ng Genesis. Pero bago po tayo pumunta doon sa chapter 6, maganda siguro na magbalik tanaw tayo doon sa ating mga nabasa sa Genesis chapter 1. So mayroon pong mga questions na dapat nating tandaan. Sa chapter 1, ano ang pagkakasunod-sunod ng mga nilikha ng alahayam? So sa unang araw, ang nabasa natin ay nilikha ang liwanag at pinaghiwalay ang liwanag at dilim upang pasimulan ang biblical timeline. So doon po tayo nagsimula na mag-count ng day 1, day 2, day 3 dahil nagkaroon na po ng liwanag. So pinaghiwalay ng liwanag at dilim ang isang araw. Then sa ikalawang araw, ah, nilikha naman ang kalawakan upang ihiwalay ang tubig sa itaas at tubig sa ibaba. So, matatandaan po natin dito ang sinabi ng mensahero na bago palikhain ang daigdig o ang anumang makikita natin, maging sa kalawakan, naroon na ang tubig. Kaya nilikha ang kalawakan upang ihiwalay ang tubig sa itaas at ang tubig sa ibaba. Okay, sa ikatlong araw, pinaghiwalay ang tubig sa lupa at nilagyan ng mga luntiang halaman sa lupa at pinagsama-sama ang mga tubig sa ibaba at ito ay ang dagat. Okay, sa ikaapat na araw, nilikha ang mga tanglaw sa langit upang ihiwalay ang umaga at gabi. Sa ikalimang araw, nilikha ang iba't ibang uri ng mga buhay sa tubig at mga lumilipad na hayop sa himpapawid. Sa ika-anim na araw, nilikha ang lahat ng uri ng hayop sa lupa at ang unang mag-asawang tao upang maging tagapamahala ng kalikasan. Sila ay binigyan ng mandato upang magpakarami at punuin ang sanlibutan. At sa ikapitong araw, ito po ang sabat ng ating alahayam. At ito ay pinabanal na araw. Kaya tayo ay nagdiriwang ng sabat tuwing ikapitong araw. So, yun po ang lahat ng kaganapan doon sa chapter 1 ng Genesis. So, ang chapter 2 naman ng Genesis, ano ang mga mahahalagang kaganapan sa ikalawang kabanata? Okay. So, nagkaroon ng tagtuyot dahil hindi pa nagpapaulan ang alahayam. Nilikha ang tao upang linangin ang lupa at maging tagapangalaga ng kalikasan at ng mga hayop sa lupa. Binigyan ng babae si Adama mula sa kanyang katawan at inilagay sila sa silangang bahagi ng Eden, isang hardin na naroon ang lahat ng mga punong kahoy upang maging pagkain nila. At makikita rin natin na naroon din ang mga pangunahing ilog. Nandun yung Pison River, Gihon River, Hiddekel at Parat upang diligan ang mga bahagi ng mundo. At mababasa rin natin sa Genesis chapter 2 na ibinigay sa kanila ang mandato na linangin at pangalagaan ang hardin at doon ay ibinigay sa kanila ang utos na huwag kakain sa bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. So yun po ang mababasa natin sa chapter 2. Then sa chapter 3 naman,
Ang tanong dito, paano tinukso ng ahas si Hawa? At ano ang naging bunga nito? So, una, naganap ang pagtukso ng ahas kina Hawa at Adama sa pamamagitan ng paglalahad ng utos ni Hawa sa kanila. Ang isinagot ni Hawa ay huwag kakain ni hihipo sa puno ng kaalaman. So medyo nagkaroon dito ng exaggeration yung sagot ni Hawa doon sa ahas na ang utos daw sa kanila, huwag kakain. So dinagdagan niya ng huwag kakain ni hihipo sa puno ng kaalaman. So doon sila nagkaroon ng conversation ng ahas. Kaya siya ay nalinlang. At So, mapapansin natin si is oo, na ang ano pala, ang pagtukso ng kalaban ay laging pasalungat sa mga yes. utos ng Oo, alahayam. oo, Hmm? oo. Yun ang laging ano, lahat ng design ng alahayam, lagi niyang kinokontra o binabago. Mhm. Hanggang sa panahon natin ngayon, yun ang napansin. Hindi ba? Oo. Yung kasalungat ang ibinibigay niya. Kaya nga ang tanong ng ahas sa kay Hawa, totoo ba na inuto sa inyo na huwag kayong kakain sa puno ng kaalaman? So Oo. ang sinagot ni Hawa, opo, hindi inuto sa amin na hindi kami pwedeng kumain o humipo man lang sa puno ng kaalaman. So, yung idinagdag niya na hihipo sa puno ng kaalaman, doon siya tinukso dahil sabi niya, o tingnan mo, napaka, parang napakasarap nitong bunga na to. Ah, siguro, Appealing oo, sa mata. parang sabi niya, oh, napakagandang tingnan, kita mo, Saka isa kaakit-akit, pang ano, 'di ba? yung base kasi, inaano, lahat yung nababasa natin na history, kasi mga pangyayari, ibinibase ko sa hanggang ngayong present day natin. So Yes, lahat ng oo. kautos ng ano na ang lalaki wag magsusuot ng pambabae, ang babae wag magsusuot ng panlalaki. Ngayon ang Oo. pinopromote ng mundo ay ano, 'di ba? Kabaligtaran. Tapos ngayon, wag kang ano ba, kudlit o magpapatato. Ngayon Oo. pinopromote ang tattoo. Lahat ng Oo. mga ano, lahat ng gagawin nila upang mabago ang original design ng alahayam ay gagawin ng kalaban. Hmm? Oo. Huwag kang kakain ng dugo. Ngayon, pinopromote pa yung mga ano, yung mga pagkain na pinagbabawal. Diba? Mm. Nauuso na naman yung mga lechon na yan. Ay, sa ano, saka yung mga dugo, mga lechong baboy, ano pa. So, ang basically, ang pagtukso o pagkorap ay yung pagsira sa original na design pala ng Oo. tao, ng nature. Hmm. O original design ng alahayam. Okay. Then, sige, proceed sis. Okay. So, mababasa pa rin natin sa chapter 3 na nakita ni Hawa na ang bunga ay mabuti para kainin, kaakit-akit sa mata at kanais-nais upang magkaroon ng kaalaman. Kaya, kinain niya ito. At dahil sa pagsuway ni Hawa at Adama, sila ay napailalim sa sumpa ni Hawa. Si Hawa ay nagdalang tao na sa kambal na anak sa magkaibang ama na tinatawag na heteropaternal superfecundation. So, yun ang mababasa natin doon sa chapter 3. At doon naman sa chapter 4 na napag-aralan na natin, ang katanungan, paano nagsimula ang galit sa puso ni Cain sa kanyang kapatid? Ilang henerasyon na ang angkan ni Cain bago ipinanganak si Seth? So, mababasa natin na si Cain ay may malaking pagsiselo sa kanyang kapatid na si Abel dahil sa magkaiba nilang bloodline. Kaya noong sila ay maghandog kay Yahawa, hindi tinanggap ni Yahawa ang handog ni Cain, ngunit tinanggap niya ang handog ni Abel.
So paano nga ba tinanggap ni Yahawa ang handog ni Abel at hindi niya tinanggap yung kay Cain? So anong masasabi mo dito, si Salty? Siguro, ano kasi, ang alahayam ay hindi tumatanggap ng hindi niya kailangan ng mga material na bagay, kasi kanyang pag-aari lahat ng bagay. Ang tingin ko diyan, tinanggap ng alahayam muna ang nagbibigay. Yung nag-aalay muna ang kanyang tinatanggap bago yung iniaalay. So, kumbaga kung ano ang status, kung ano ang iyong kung righteous ka ba or what, yun yan, tinitingnan niya yung puso, isip, mga intensyon, bago yung handog. So, tinanggap muna niya si Abel, bago yung handog ni Abel. Tapos, nireject niya si Cain, bago yung, at nireject niya ang handog ni Cain. Kasi, nasabi nga niya na, ah, kung ginagawa mo ang tama, di ba? uh, Oo. kung sana yung ginagawa mo. Ibig sabihin, very unrighteous, hindi sumusunod si Cain sa mga bilin o tagubilin ng alahayam. Kaya mali ang ginagawa niya. Kasi ang tama ay nauukol kasi ang definition natin ng righteousness ay ang pagsunod sa mga ah, batas at utos ng alahayam. Ibig sabihin, hindi siya sumusunod, kaya hindi unrighteous siya. So, Okay. hindi So niya tinanggap. ang naging issue dito ay righteousness. Walang Oo. righteousness si Cain, kaya hindi tinanggap yung kanyang handog. Bakit kaya siya bakit hindi niya sinusunod? Palagay ko ang sinusunod niya diyan yung kanyang tunay na ama, yung Oh. kung sino ang nagpunla sa kanya, hindi Oo. ang alahayam, hindi si Adama. Yung unang okay, sige sis. May comment ba? May tanong? Naka-mute ka, sis Dahlia? Pasensya na mga kapatid kasi nandito nag-aaway yung aking mga anak. Sana hindi yan si Abel at si Cain, ha? Oo nga. Sakto eh, no? Oo, sakto. Ganun talaga. Mhm. Away magkapatid. Mm-mm. So, lumalim ang away ng magkapatid. Mm-mm. Nawa, hindi ganun ang ating mga anak. So, balik tayo doon sa ating pag-aaral. Ah, so ano nga po ba ang nangyari after na ni-reject ni Aba yung handog ni Cain? So, siya ay pinalayas at nilagyan ng tanda upang hindi siya patayin ng mga unang Napatay muna lahi niya. ng tao. Ah, pinatay niya si Okay. Abel Oo, muna. pinatay niya si Abel. At nung napatay niya na si Abel, pinalayas siya ni Aba sa garden. At nung pinalayas na siya, pinalabas na doon sa Garden of Eden, napunta ito si Cain sa Nod. At doon siya nakapangasawa mula sa lahi ng mga unang tao na nanirahan sa Nod. At nagkaroon na, Saan yung nod? yung Nod ay, di ba sa may ano to, bandang Japan, panahon natin. So, naglakad lang siya niya, no? Oo. Siguro that time ay hindi pa nahahati ang mga tubig. Oh, may landmass pa Oo. ng bridge. Okay, so doon sa Nod, doon na siya nagkaroon ng 5 henerasyon
bago pa isinilang ang kanyang kapatid na si Seth. At nang ipanganak si Seth, siya naman ay nagkaroon na ng salinlahi. At ipinanganak naman kay Seth si Enos. At doon na nagsimula na silang tumawag sa pangalan ng Alahayam. So yun ang mga kaganapan sa chapter 4. Dito naman tayo sa Pwede chapter naman nilang 5. panoorin yung ano, di ba? Oo. Sis, pwede naman nilang panoorin para mas detalye. Kaya lang parang Yes. refresher. Oo. So, mag-uumpisa tayo sa Kabanata 6. Sa chapter 5, balik-aral pa rin tayo. Chapter 5. So dito sa chapter 5, ang mababasa natin dito Babasahin ba ang chapter 5? ay yung mga kung gaano katagal nabuhay ang ating mga ninuno at sino ang naging ama ni Noah at sino naman ang napangasawa ni Noah at ilan ang kanyang mga naging anak. So mababasa natin dito sa chapter 5 na si Methuselah mula sa angkan ni Seth ay umabot ng 969 na taong gulang. At siya ay nabuhay ng pinakamahabang panahon sa mundo. Kaya walang nakaabot sa 1,000 taon sa mga taong nilikha ni Yahweh. So, sinabi ng mensahero na ang plano ng Alahayam ay 1,000 years kung hindi sumuway ang ating mga ninuno na ang ating mga magulang na sina Adama at Hawa. Pero dahil sila ay sumuway, walang nakaabot ng 1,000 taon. Kaya sabi niya, ito ay ibabalik ni Yahweh sa atin sa pag, sa millennial years, yung 1,000 years. Okay. At si Lamech na anak ni Methuselah ang naging ama ni Noah nung siya ay 777 years old na. Si Noah naman ay nagkaroon ng 3 anak na lalaki sa kanyang asawa na sina Ama. By the way, sina Ama ay nagmula sa bloodline ni Cain. At ang mga anak nila ay sina Shem, Ham at Japhet. Si Noah ay 500 years old nang siya ay naging ama sa kanyang mga anak. At dito na nga siya tinawag ng Alahayam upang gumawa ng arko nung siya ay Siguro maganda 500 years i-share old. screen mo yung kanilang family tree, sis. Ah, family tree ka. Sa ano, yung sa chapter, okay, yung family tree ni Cain. Ito, i-share ko lang. Ayan, so makikita natin dito yung, nawala, eh. So mula kay Adama at kay Hawa, ito si Adam and Eve, yan. So mapapansin natin dito na si Cain ay meron na siyang 5 generation. Samantalang si Abel ay wala kasi pinatay siya ni Cain. So mula dito sa bloodline ni Cain, pinanganak niya si Enoch at si Enoch naman ay nagkaroon ng anak na si Irad. Si Irad ay nagkaroon din ng anak na si Mehujael. Si Mehujael naman ay nagkaroon ng anak na si Metusael. At mula dito kay Metusael, at nagkaanak naman siya kay Lamech. At si Lamech ay nagkaroon ng 2 asawa, sina Ada at Sila. At sa extra biblical reference, mababasa natin doon na si Ada at Sila
ay nagmula na sa bloodline ni Seth. Oh, so si Ada nagkaroon ng dalawang anak na si Jabal at Jubal. Samantalang si Sila naman ay nagkaroon ng anak na si Tubal-Cain at si Naama. At dito na natapos ang bloodline ni Cain kay Naama. Si Naama ay napangasawa ni Noah. So, may tanong po ba mga kapatid? Bago No, tayo, tingin ko wala na kasi na-discuss na natin yan the previous oo. sa ano, di ba, sa 1 to 5. Anyway, so mag-start tayo sa ano, So, sa kabanata 6. okay. So, sa Kabanata 6, simulan na natin ang Mm. Kabanatang 6. Medyo mahaba-haba yung Okay. baliktanaw. Okay, Oo. kabanata 6, umpisa. Mga nasirang genetikong nilalang. Nang magsimulang dumami ang tao sa ibabaw ng lupa at ipanganak sa kanila ang mga anak na babae, nakita ng mga rebeldeng anak ng alahayam o mga makalangit na nilalang na magaganda ang mga anak na babae ng tao at pinangasawa nila ang kahit sino na kanilang mapili. Kaya sinabi ng alahayam, ang aking espiritu ay hindi makikipaglaban kay Satanas at sa kanyang mga anghel magpakailanman. Ang kanilang mga araw ay bilang na sapagkat kanilang sinira ang aking nilikha. Ang mga Nephilim ay nasa ibabaw ng lupa sa mga araw na iyon at pati pagkatapos dahil si Satanas at ang kanyang mga anghel ay pumunta sa mga anak na babae ng tao at nagkaroon ng mga anak sa kanila. Sila ang mga nasira o hybrid na tao, mga Nephilims ng sinauna, mga anak na lalaki at babae na mga bumagsak na anghel. So mapapansin dito sa ano sa verse 2. So, ang ano pala, ang aking espiritu ay hindi makikipaglaban kay Satanas at sa kanyang mga anghel magpakailanman. Ang kanilang mga araw ay bilang na sapagkat kanilang sinira ang aking nilikha. So, ibig sabihin, nabibilang na araw. Yung point na yan na yung sinabi ng alahayang, ibig sabihin malapit nang magunaw ang mundo comparable doon sa mga nagdaang panahon nang ginawa niya ang mundo mula pa sa first couple. Kasi tatandaan natin, base sa science, na maraming mga saka historical accounts sa marami ng pagre-reset sa mundo sa pamamagitan ng baha, ng tubig. So, ibig sabihin, nung sinabi niya to, hindi ako magkipaglaban kay Satanas ng ano, nilalap na bibilang niya ang kanyang araw, mga araw. Ibig sabihin, ano na siya, kung i-compare natin isang ruler at timeline ng ano, ng Earth, maraming panahon na ang lumipas kesa sa mga ano, sa panahon na nagmula mula diyan hanggang sa atin. Kasi alam may mga dinosaur pa nung unang araw, ilang milyon ng mga species ang nag-extinct na. Kung titingnan nila millions of species na nag-extinct. Kasi napakahabang panahon, eons of centuries na ang nagdaan kung ikukumpara natin sa panahon natin yung ating panukat ng panahon sa panahon natin ngayon yung day, months, years, centuries. So napakaraming panahon, napakatagal ng panahon na ang lumipas. And then yung sa mga hindi nakakaalam, ang makalangit na nilalang ang itinawag ng mensahero sa mga tinatawag na so-called na angels. Makalangit nila lang. Kasi ang angel ay corruption yun ng mga minion, yun ang tawag sa mga minion ni Satanas. Yung kanyang mga na isama, kanyang mga na recruit, kumbaga sa kanyang panig. Tinawag niya mga anghel. So, pero ang mensahero, tinawag niya mga makalangit na nilalang all celestial beings. Yun ang tawag ng mensahero. Then, ang Nephilim ay ang mga ipinanganak hybrid na nilalang
na-produce ng celestial being o mga anghel sa mga anak ng tao, mga babae. So mga Nephilim. So maaring iba yung kanilang size, iba yung mga itsura nila, na nung unang panahon at nasasabi din dito sa verse 3, ang mga Nephilim ay nasa ibabaw ng lupa sa mga araw na iyon at pati pagkatapos. Dahil si Satanas at ang kanyang mga anghel ay pumunta sa mga anak na babae ng tao at nagkaroon ng mga anak sa kanila. So ibig sabihin after ng flood ng dilubyo ni Noah, nakipag-mate pa rin ang mga fallen angels sa mga anak ng tao kaya nagkaroon pa rin ng Nephilim. So alala ang mga angel kasi iba ang dimension nila, mga spiritual beings. So hindi sila nalulunod. Then pwede silang magkatawang tao o katulad ng nangyayari sa unang serpent, 'di ba? Sino ang pumasok doon? 'Di ba si Satan na yung diwa ni Satan ay pumasok sa serpent. Kaya na ni Lucifer actually na kaya na-deceive nila ang second couple na si Adam at Hawa. Iyada. Then proceed tayo sa paglilinaw. Ang salitang Nephilim ay literal na nangangahulugang ang mga bumagsak at sa konteksto ay tumutukoy sa mga bumagsak na anghel. Ang mga Griego ang nagsali ng salitang Nephilim sa gigantes na sa kalaunan ay isinalin sa giants sa Ingles. So, yung gigantes, maaring iba yung size nila sa ordinaryong tao. Tulad matatandaan natin mga Raphaelites o sino ba yung nakalaban ni Haring David nung bata pa siya? Si Mm. Goliath. Siya Oo. isang Nephilim. Okay? Actually, meron pa daw hanggang ngayon ng mga Nephilim kaya lang nakatago sa mga kuweba. Okay, so verse 5, nakita ng alahayam kung gaano kalaki ang kasamaan ng nasirang lahi ng tao sa lupa o yung corrupted human beings. At ang bawat hangarin ng kanilang puso ay masama sa lahat ng oras. Si Yahawa na alahayam ay nagsisi na nilikha si Satanas at ang kanyang mga anghel at ang kanyang puso ay labis na nabagabag. Take note, nagsisi ang alahayam na nilikha si Satanas. Kasi sa mga corrupted na translation ng Version, Biblia oh. o versions ay sinabi na pinagsisihan ng alahim na ginawa ang tao. Pero actually, itinama ito ng mensahero. Nagsisi siya na nilalang niya si Satanas. Kasi napaka-perfect naman ng kanyang creation, si Satanas lang ang sumisira dito. So verse 7, kaya sinabi ng alahayam, tatanggalin ko mula sa ibabaw ng lupa ang mga nilikhaan na sinira ni Satanas, ang tao at kasama nila ang mga hayop, ang mga ibon at mga nilalang na gumagapang sa lupa. Ngunit si Noah ay kalugod-lugod sa mga mata ng alhayam. So, sinabi niya, siguro ito yung sinabi niya na kaya siya magpapadala ng flood. Tatanggalin niya yung mga corrupted. Okay, Oh. paglilinaw. Ang kasamaan na binanggit dito ay inilalarawan sa aklat ng Jubilees bilang kawalan ng batas kung saan ang mga tao at mga hayop ay kapwa naging corrupted at nagsimulang kainin ng isa't isa at ang lupa ay natakpan ng dugo. So, kinain nila bawat isa, no? Sa Jubilees 5 verse 2, at ang kawalan ng batas ay lumago sa ibabaw ng lupa at lahat ng laman ay naging corrupted genetically. Kapwa ang tao, mga baka, hayop at mga ibon at lahat ng gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Lahat ng ito at ang kanilang mga kaayusan or genetic order ay naging corrupted at nagsimulang kainin ng isa't isa at lumago ang kawalan ng batas sa lupa. Ang bawat imahinasyon at mga iniisip ng lahat ng tao ay patuloy na kasamaan. So nawala ang batas, siguro yung natural order, yung mga law of nature, law of physics, lahat na kinarap ng mga fallen. Dahil gusto nilang sila ang maghari dito sa mundo. Oo nga, Okay. at Si dito Noah sa at ano, okay. sis, dito sa
paglilinaw ito, no? Sa paglilinaw. Opo. Okay. So, ito ang sinabi dito, ang kawalan ng batas ay lumago sa ibabaw ng lupa at lahat ng laman ay naging corrupted. Kapwa ang tao, mga baka, hayop at mga ibon at lahat ng gumagala sa ibabaw ng lupa. So, ang sinasabi dito na kawalan ng batas ay yung sinabi, yung mandato doon sa unang couple na pangalagaan nila, 'di ba? Sila yung taga-pangalaga ng kalikasan at lahat ng mga nilikha. At binigyan Mm. sila ng mandato kung ano ang kanilang mga dapat gawin, ano ang kanilang mga kakainin. So that time wala pang mga ano to, wala pang defilement dahil ang sabi ng alahayam sa kanila, sila ay kakain ng mga bungang kahoy na may buto. Ngunit itong mga hayop at mga ibon, sila ay kakain ng mga luntiang halaman. So after na makurap yung kanilang yung nagkaroon ng genetic corruption, nagkaroon na ng defilement kasi nagkainan na sila sa isa't isa, 'di ba? Nagkaroon ng appetite sa mga Oo. karne, kapwa ano, Oo. human. So lahat ng ito ay That is kanilang, mula oo, nung ano, di ba? oo, Yung sa serpent, yeah, kumain na rin siya ng ano, ng lupa. Sabi kakain ka muna ng lupa mula. oo, Ibig sabihin, yung mga nag-create mula sa lupa, yung flesh, animal flesh, yung human flesh. oo, Saka siguro yung DNA corruption na nangyayari hanggang ngayon. Di ba mm, yung mga pagkain natin, genetically modified na, kinokorap. oo, Yung oo, dinudumihan ng ating mga tubig, katubigan. mm. Nag-spray ng mga chemicals sa sa kalawakan. So, yan ang mga ginagawa ng mga dahil sa pagbagsak ng mga fallen angels, kinurap nila ang ah, patuloy na kinokorap. Ngayon, Even, pati oo, mental corruption. Yung mga kabataan natin, na-corrupt na ng social media, maaring ng mga pinagbabawal na gamot, na mga alkohol, napapanood nila, mga pornografiya, yan. Lahat ng aspeto ng buhay natin ay nakorap na. Ibig sa mga kasuotan natin na nakakapagpababa ng nakakaagaw ng energy ng ating katawan, yung mga synthetic fiber, oo. ating mga pagkain na nakakasira, nakaka-cancer, nagkakos ng cancer, di ba? So mas Yung mga pinalala repack ang foods korupsyon. na, Oo, sis, mas pinalala ang korupsyon sa panahon natin ngayon. oo, natanggap ng ng mundo kasi convenient. Diba? Oo, Hindi na sila magtatanim, convenient na lang. 3D printing ng ng karne, pati karne, fake na. oo. So, iyon ang mandato ng ng mga tunay na tao ay pangalagaan, ibalik sa natural order yung sinauna. Yun ay mandato din niya ng ng mensahero na ibabalik niya sa Mm, nga ba yung nasa ibabalik niya ang natural order, yung order nung sinauna, 'di ba? oo. Kasama yun sa niya, sa mandato. So Buti siguro na lang bago hindi natin tayo ano, warningan niya tayo. oo. Na warningan Kasi, tayo against oo. pag sa ayun na nga lang. Pag Mm, yung sa V, no? oo. So, bago Yung natin ituloy, genetically. sis, i-play ko lang itong yung video ng mensahero na tumutukoy dito sa pagkakurap ng lahi ng unang Sige sis. couple. Oo, sige sis. Oo, kung paano na sira yung kanilang ah, Sige sis. genetic nila, order. Okay. Kung saan patutungo ang pagtatalakay ng Ophirian heritage sa Creation series.
Naririnig niyo ba? Ng overview para kahit papano matanaw nyo kung saan Naririnig niyo, sis? Yes, direction. yes, yes. Let us put it straight. Ang serye na ito ay tungkol sa history of humanity. Mula sa creation, papunta sa flood of Noah, papunta Yes, sa yes. King Solomon's temple, papunta sa panahon ng Misaya, then papunta sa kasalukuyang panahon at diretso sa prophecies ng Revelation. Kailangang intindihin mabuti ang Genesis para maunawaan bakit may lahi na tila maamong tupa pero mababangis na lobo pala. Hindi nyo rin mauunawaan kung ano ang gagawin ng mga ito pagdating ng panahon na inilarawan ng Book of Revelation. Bago natin ipagpatuloy ang serye, kailangang tuldukan natin ang usapin tungkol sa pagiging extinct ng lahi mula sa first couple para masagot ang mga sumusunod na tanong. Ano ang kinahinatnan ng lahi ng first couple? Kailan at saan nilikha si Adam? Bakit nilikha si Adam? Yan po ang mga guiding questions ng ating pagtatalakay sa video na ito. Huwag nating kalilimutan ang sinabi ni Professor Crompton na ang mga transitional human-ape hybrids ay papunta sa pagiging unggoy, taliwas sa sinasabi ng mainstream evolutionist na ito daw ay papunta sa pagiging tao. Ang mga labi ng lahi ng first couple ay natagpuan sa iba't ibang panig ng mundo. Nagpapatunay na tumupad sila sa mandatong ibinigay na go forth and multiply. Ngunit ang mga labi ay may palatandaan ng genetic corruption. Ang iba ay kinakitaan naman ng mahinang pangangatawan, stunted physique gaya ng mga hobbits na natagpuan sa Kalinga province. Ang madalas sabihin ng mga archaeologists at anthropologists na dahilan ng extinction ng naunang lahi ay ang mga sumusunod. Paglalaban-laban daw sa pagitan ng mga grupo, parang tribal wars. Pangalawang dahilan, nutrisyon. Kulang daw ang available sources ng pagkain kaya naging stunted, malnourished at hindi nag-survive. Ngunit may nakikita ang Ophirian heritage bakit naging extinct ang lahi ng first couple. Una ay ang genetic incompatibility among hybrids. Sa paglipas ng panahon, lalong naging komplikado ang kanilang mga genetic makeup dahil sa interbreeding ng magkakaibang species. Dumating sa punto na hindi na sila makabuo ng lalaking anak dahil nagkakaroon ng miscarriage kapag lalaki ang ipinagbubuntis. Sa makatwid, puro babae na lamang ang kanilang ipinapanganak. Ang pangalawang dahilan ng extinction ay ang pahina na saling lahi. Walang pinagkaiba sa mga hybrid na manok. Sila ang napakadaling tamaan ng peste, masyadong sensitive sa mga environmental changes at mahihina ang immune system. Ganyan din ang nangyari sa mga human-ape hybrids. Pangatlong dahilan ay ang pagkakatuyo ng malaking bahagi ng mundo kung saan ang Green Sahara at Middle East ay naging disyerto. Ang climate change na ito ay gradual sa simula at halos hindi kaagad naramdaman ang pagbabago. Expectedly, yung mga taong nasa Africa ay unti-unting umalis. Bahagi yan ng tinatawag sa modern history na out of Africa human migration. Yung mga nagpaiwan ang nangamatay. Ibig sabihin, yung mga nakaalis bago pa man umabot sa sukdulan ang pagkatuyot ay nakasurvive. Na-discover ng mga scientists na ang climate change ay dahil sa pagtagilid ng mundo sa kanyang axis. Dahil dito, nagbago ang angle ng pagtama ng sikat ng araw sa bahagi ng Africa at Middle East na humantong naman sa pagiging disyerto nito. Humigit kumulang 6,000 to 10,000 years na ang nakalipas. Natagpuan din ang mga fossils na magpapatunay na ang Sahara at Saudi Arabia ay dating verdant green o jungle bago naging disyerto. Linawin natin na kahit nagkaroon ng climate change, may mga survivors pa rin yung mga naunang nakalabas sa Africa at Middle East. Ngunit dahil maiksi ang kanilang lifespan at hirap na silang makaproduce ng lalaki, papunta pa rin sila sa extinction. Yan ang sagot natin sa guide question number 1 na kung ano ang kinahinatnan ng lahi galing sa first couple.
Ngayon, sagutin naman natin ang sumunod na tanong. Ito yung guide question number 2. Kailan at saan nilikha si Adam? Balikan natin ang chronology. Sa Genesis chapter 1, inihanda muna ng Elohim ang pagkain bago nilikha ang hayop at ang tao. Mababasa sa verse 29 ng chapter 1, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit. They will be yours for food. Green plants were given to animals and birds for food. Yan, klarado. May ibinigay na mga pagkain para sa tao at mga hayop at nakahanda na ito bago pa man sila nilikha. Ngunit, sa panahong nilikha si Adam, biglang kakaiba ang sinasabi ng sitwasyon. Sinabing walang mga halaman at kahoy noong nilikha si Adam. Napakalaking pagbabago ng takbo ng pangyayari. Mababasa sa Genesis chapter 2 verse 5. Now, no shrub had yet appeared on the earth, and no plant had yet sprung up, for the Elohim had not sent rain on the earth, and there was no one to work the ground. Verse 7. Then the Elohim formed a man from the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Isang napakalinaw na katotohanan na sinadya ng Elohim na huwag magpadala ng ulan. Hindi po ba kayo nagtataka bakit ginawa yan ng Elohim matapos niyang likhain ang mga halaman at kahoy? Ano ang resulta ng kawalan ng ulan? Hindi tumubo ang mga halaman at kahoy. Ano ang nai-imagine ninyo sa sinasabi ng Genesis chapter 2? El Niño po yan. Gaano kalawak ang naapektuhan? Ang sabi sa Genesis chapter 2, Elohim had not sent rain on the earth. Napakalawak ng sinakop at sa kasagsagan ng El Nino, doon niya nilikha si Adam. Tanong, kailan ginawa si Adam? Kasi yun din ang panahon ng malawakang El Nino sa mundo. Malalaman natin ang sagot kung magsasagawa tayo ng simpleng pagbibilang ng mga taon mula sa kasalukuyan pabalik kay Adam. Mahirap ba? Hindi. Susundan lang natin ang ibinigay na milestones ng Biblia. Kailangan mo lang ng simpleng pangunawa at kaalaman paano gumamit ng calculator. Ganon kasimple. Maglakbay tayo pabalik sa panahon sa patnubay ng Biblia. Hahantong tayo sa panahon ng tagtuyot na sinasabi ng Genesis chapter 2. Yun ang panahon ng paglikha kay Adam. Kumuha po kayo ng papel, ballpen at calculator. Dahil medyo mahaba pong kwentahan ito at may kabilisan ang screen natin. Kung gusto nyo pong titigang mabuti ang mga information, pwede nyo pong i-pause saglit ang video. Simulan na natin ang pagbibilang ng panahon sa pamamagitan ng mga saling lahi mula kay Adam. Sa Genesis chapter 5 verse 3, when Adam had lived 130 years, he had a son in his own likeness, in his own image, and he named him Seth. Sinasabi na si Adam ay 130 years old noong isinilang niya si Seth. Ibig sabihin, mula sa pagkakalikha kay Adam, papunta sa pagsilang kay Seth, may 130 years na lumipas. Sulat nyo po, 130 years. Ganyan po ang gagawin natin. Ngayon, pagdating natin sa verse 6, Genesis chapter 5 pa rin. When Seth had lived 105 years, he became the father of Enosh. Sinasabi na pagkalipas ng 105 years, naging anak ni Seth. Okay na siguro. Pwede nilang panoorin yan. So Enosh, 105 online. years. Okay. So, stop muna tayo, sharing. At tutuloy na tayo doon sa pagbabasa natin sa Sa chapter 6. verse 9, si Noah at ang baha. Okay. Ito ang kwento ni Noah at ng kanyang pamilya. Si Noah ay isang matuwid na tao, walang kapintasan sa mga tao ng kanyang panahon. At siya ay lumakad ng tapat kasama ang alahayam. Si Noah ay may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham at Japheth.
Ngayon, ang lupa ay sinira sa paningin ng alahayam at puno ng karahasan. Nakita ng alahayam kung gaano sinira ang lupa, sapagkat ang lahat ng tao sa lupa ay masama ang kanilang mga ginawa. Kaya sinabi ng alahayam kay Noah, lilipulin ko ang lahat ng tao, sapagkat ang lupa ay puno ng karahasan dahil sa kanila. Tiyak na wawasakin ko sila at lahat ng nasa ibabaw ng lupa. Kaya't gumawa ka ng isang arko na yari sa kahoy na gopher o kahoy ng Ophir, ang ibig sabihin. Gumawa ka ng mga silid dito at balutin ito ng alkitran sa loob at labas. Ito ang paraan ng paggawa nito. Ang arko ay may 300 siko ang haba, 50 siko ang lapad, at 30 siko ang taas o cubit. Pag sinabing siko ay cubit. Gumawa ng bubong para dito na nag-iiwan sa ilalim ng bubong ng isang siwang na 1 siko ang taas sa buong palibot. Maglagay ng pinto sa gilid ng arko at gumawa ng ibaba, gitna at itaas na palapag. So, ibig sabihin 3 palapag. Verse 17, ako ay magdadala ng baha sa lupa upang wasakin ang lahat ng may buhay sa ilalim ng langit. Bawat nilalang na may hininga ng buhay dito. Lahat ng nasa lupa ay mamamatay. Ngunit ako ay magtatatag ng isang tipan sa iyo at ikaw ay papasok sa arko. Ikaw at ang iyong mga anak na lalaki at ang iyong asawa at ang mga asawa ng iyong mga anak na lalaking kasama mo. Oh, so yada, ibig sabihin pala dito, kahit Noah lang ang matuwid, pero isinama ang kanyang buong sambahayan. Ibig ng kanyang mga mga naalala ko yung sino nga ba yung prostitute na nagligtas sa mga spy na pinadala ni Joshua, si Si Rahab Rahab. o Rahab. O Oo. sinabi ng spy na maliligtas ang iyong sambahayan. So lahat ng mga kamag-anak nyo, papasukin mo sa iyong bahay. At lahat sila. So kahit hindi pa masabi na na righteous sila, pero the fact na isinaba niya o kasama niya sa sambahayan, ay pwede palang iligtas. Kung Yada. hihilingin lang natin. So ating mga kamag-anak pwede pala Yada. sa arko ng covenant, Oo. the So ark of the tayo ang covenant. magiging representative ng ating mga sambahayan. Yada. Okay. So, at saka ito, ang mga yung mga mamamatay dito, yung mga nasa lupa. Pero ang mga nasa tubig pala, ay maiiwan. Hindi sila mamamatay kasi baha yon. So, parang yung the great multitude, no? Hmm. Okay, verse 19. Magdala ka sa arko ng dalawa sa lahat ng nilalang na buhay, lalaki at babae, upang mapanatiling buhay kasama mo. Dalawa sa bawat uri ng ibon, sa bawat uri ng hayop, at sa bawat uri ng nilalang na gumagapang sa lupa ay lalapit sa iyo upang mapanatiling buhay. So, ibig sabihin, hindi pala si Noah ang namili kung sino yung mga hayop na i-retain ng Aba. Kasi karamihan ng hayop dyan ay corrupted na, di ba? Oo. Nag-business. So si Aba ang magkocontrol sa diwa ng mga hayop na yan. O Si hindi Abang diwa. nag-utos Oo, sa sa kanila mga na hayop na pumasok sa pumasok sa arko. arko. So, Kasi yan hindi ang naman, sinasabi oo, nila. Oo. lalo na yung mga, Natatandaan mo, sis? oo, yung mga maiilap na hayop, 'di ba? Paano Oo. naman kaya huhulihin ni Noah yon? Oo. So Pero pinaabo ng si alayam. Aba mismo ang nag-utos sa mga hayop na pumasok sa arko. Pero nagkaroon na ng nagkaroon na sila ng scientific or experiment. Di ba natatandaan mo yung mga hayop na paikot-ikot? Mm. Lakad ng paikot-ikot lang, parang nakokontrol na nila yun via Kumbaga, ginagaya nila ang ginawa ng alaya. Brain frequencies ng mga hayop, di Oo. ba? Okay. Then, verse 21. Kumuha ka ng bawat uri ng pagkain na makakain at itabi ito bilang pagkain para sa iyo at para sa kanila. Ginawa nga ni Noah ang lahat ng ayon sa inuutos ng alahiyam sa kanya.
Iyada. Ito ang salita ng Abayada. O, Okay. ang mga tanong po, katanungan o komento, mga kapatid. Okay, So, so yung ano, maglagay tayo ng marker na dito sa chapter 7. So itutuloy na lang natin sa ating mga susunod na pagtatalakay. so may mga katanungan, Oo. pero sis, ano ba itong pagliligtas sa pamilya ni Noah? Sa sa sinabi nga dito, 'di ba? Ilang ano, si yung sino ba yung unang nagsabi ng 8,000? 8,000 tao pero Walong, walo lang ang naiwan. 8 milyon. 'Di ba? 8 bilyon. Oo, 8 bilyon. 8 bilyon. Pero maaring walo lang ang natira sa pamilya ni. So Oo. hindi natin malalaman kung ilang bilyon ng tao sa panahon ito kasi napakahaba ng panahon na sinasabi ng ng alahayam yun na bilang ng araw ni Satanas. So, ibig sabihin, lumubog na dyan ang sinasabi nilang Atlantis, lumubog na dyan mga Lemuria, lumubog na dyan yung mga, even yung di ba, yung Pyramid of Egypt, is mas Oo. matanda pa to bago pa ang ang baha na panahon ni Noah nandiyan na yan. Nababalot nga daw ng ginto ang ituktok nito pero dahil sa baha nasira yung kanyang coat na gold. Ano pa yung mga sinasabi nila na ang sabi naman ng merong nagsabi na daw ang Bohol Chocolate Hills ay pyramid daw nasa ilalim nun. Hindi ko lang alam sis ha, pero yun ang narinig ko sa isang grupo na na sa bandang norte. Yun daw, ang Chocolate Hills daw ay may pyramid ang nasa ilalim. Pero wala Kaya naman ganun silang siya. pinapakita. So Oo. hanggat wala naman silang proof na pinapakita na mayroong ng Oo. pyramid dyan, so mahirap na So, ibig sabihin nasa ley line. Kasi sabi nila, ang mga paniwalaan. pyramid daw ginawa, binild sa ley lines. So, napakaraming ley lines sa buong, kaya maraming pyramid all over the world. Oo, yung mga Uh, pyramid na nakikita natin, marami. mm. Mga obelisk. So, marami silang mga technology ng mga fallen na Oo. na yun ba ikarapat-dapat nating matutunan sis? Pero ang bilin kasi ng alahayam, you should be wiser than the serpent. Oo. Mm. At kailangan din natin na i kumbaga sinabi ng mensahero sa atin na diniscuss niya din yan sa kanyang video, yung mga obelisk. Kasi kung nasaan ang mga obelisk na yon ay yung mga lugar na yon ang pinaghaharian ng mga serpent seed. Mga Babylonian, Oo, ng mga Babylonian religion religion. na ang ang pinakamalaki ay nasa Washington DC. Oo. Oo. Ano pa yung maiko-komento niyo mga kapatid? May mga katanungan po ba? Namimiss ko yung mga tanong ni sis, Oo nga. Nasaan ang ating mga mga kapatid, yung tanong mga dyan, mga kapatid na, nakikinig, oo. yung mga tagapakinig Uh, natin, mga Sabagay, kapatid. na-discuss kasi natin 1 to 5. Oo. Ito tungkol na kay Noah sa Arko, which is na-discuss din sa mga sa mga video ng mensahero katulad ng i-play mo kanina. So ipo-post na lang yung link ng video na yon sa baba nito Oo. ng ating channel para panood uli nila kung gusto nilang balikan ang video ng mensahero. Yan na. So, yun lang po mga kapatid. So wala na bang maidadagdag sa ang mga kapatid nating mga tagapakinig? Oo. Anong pa nga pala yung sa kabanata ano, ah,
Anyway, ang Kabanata 7 tungkol din naman sa 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 mga baha. instruction ng alahayam kay Noah. Oo. So, yun ay sa susunod nating video. Pagtalakay, oo. Talakayan. Oo. So, yun lang po, mga So, kapatid. oo, kung wala nang maidadagdag ang ating mga kapatid, tayo po ay, May tanong lang pala, pahabol na tanong. Ano po yung mga okay. ET o extraterrestrial? Ano mo ba sila? Saan mo makakategorize? Fallen angel ba yan? O what? Um, Corrupted oo, beings ba yan? natatandaan ko O kasi yung sinabi ng ating mensahero na mayroong mga nilikha ang alahayam na sa iba-ibang dimension. So kaya nga mayroon tayong mga sinasabi na yung mga taong hindi nakikita. So elemental iba, siguro? oo, iba ang dimension nila. Iba yung frequency. Yes, Tanda ko oo, yung frequency. Oh. oo, So, ang ET, extraterrestrial, hindi rito oo. sa mundo. Wala, oo, hindi dito sa atin ang mga Ah, extraterrestrial. oo, na maaring nakarating na yung siguro advanced sa technology nila, kaya nakapamangapit planeta sila, no? Oo. Pero yung mga nilikha na nandito sa ating mundo na hindi natin nakikita dahil iba ang kanilang dimension, hindi siguro lahat sa kanila ay mabubuti, mayroon ding mga masasama, 'di ba? Kasi mayroon Makorap tayong eh. minsan mayroon mga pinaglaruan, sabi, o kaya siya nagkasakit kasi pinaglaruan siya ng duwende, pinaglaruan siya ng ano, ng tikbalang, kung ano, Elemental. 'di ba? So, yun ang Oo. mga patunay na mayroon talagang mga nilikha na hindi natin nakikita dahil sila ay nasa ibang dimension. Pwede. Okay. So, kung wala na tayong pahabol na mga katanungan, pwede na nating i-end ang Oo. ating pagtalakay. Hanggang sa muli, Salamat. Tita. Mga shalawam mga kapatid, kapatid. susunod na talakayan po. Yes. Mhm. Recording, Mrs. Okay.